Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. Kung makikita po ninyo ay hindi pa po namin tinatanggal yung mga ibang dekorasyon po natin. Galing po sa ating nakalipas na celebration last Sunday. We have celebrated po yung ating Feast of Tabernacles or Sukkot. No po. Para po sa kaalaman ng marami. Kaya po naka-disenyo po ang church natin na para bagang tent or a tabernacle. This morning po, bago po ako magpatuloy, no, inaanyahan ko po muna kayong lahat na tayo po'y manalangin muli. Let's ask wisdom from the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa kagandahang loob ninyo na meron po kami pagkakataon na makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Tinuturing namin itong pribilehyo mula sa inyo. Karangalan po, Panginoon, para sa amin ang mapakinggan ng aming tenga ang iyong mga salita. Tinuturing namin na napakahalaga ng mga salita po ninyo sa aming buhay. Bilang mga anak po ninyo, bilang mga Kristiyano, ito po, Panginoon, ang pagkain ng aming kaluluwa. It is the food of our soul and spirit, Lord. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ninyo. Alam po namin, may nais kang sabihin sa amin, may nais kang ituro sa amin ngayong umaga. Kailangan po namin, Panginoon, ang pagtutuwid po ninyo, ang pagtuturo ninyo, upang sa gayon makapamuhay kami ng nararapat at ayon sa inyong kalooban. This is our desire, Lord, na kami po, Panginoon, ay makita po ninyo na gumagawa, nabubuhay ayon sa inyong mga salita at ayon sa inyong kalooban. Kaya dalangin namin, ikaw pong magturo sa amin ngayong umaga. Dalangin namin ang karunungan galing sa inyo. Ipaunawa mo sa amin kung anong nais po ninyo, Panginoon. We also ask na bigyan mo kami ng desire to do yung pong maririnig namin ngayong umaga. May sagawa namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong gagawing mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon pong umagang ito, nanalangin po talaga ako that the Lord will give us understanding. I-share ko lang po yung nilagay ng Panginoon sa puso ko na mensahe para sa atin ngayong umaga. Dalangin ko po kung paano ko po naintindihan ay ganoon din po ipaunawa ng Panginoon sa atin ang mga bagay na ito. Very personal po sa akin ang message na ito because it has a connection sa akin pong paglilingkod sa Panginoon. The day I have accepted the calling to be a pastor, to preach the word. Pero hindi lang po para sa pastor ang mensaheng ito. I believe para po sa ating lahat. Ang title po ng mensahe ng Panginoon sa atin, binigyan ko siya ng titulo na ito po ang title. Ginawa ko pong Tagalog para maintindihan natin. Ang title po ng mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umaga ay ang tunay na mahalaga. Yan po ang ating pag-uusapan. Mga kapatid, ang buhay po dito sa mundo, kung papansinin ninyo, ang buhay sa mundo ay punong-puno po ng pagpapalitan, exchange. People exchange one thing to get another thing, if you notice. Puro punong-puno po ito ng mga pagpapalitan. Most of the time, we exchange one thing to get something that is much better. Kung titignan po natin, may apply natin yan sa halos lahat ng bagay na ginagawa natin. Katulad po ng pagtatrabaho, di po ba magtatrabaho tayo? Gagamit tayo ng lakas, oras, effort, pawis, in exchange of something that we need. In exchange sa sahod. Example lang po, ang isang estudyante hindi naman kaagad-agad makakakuha ng isang mataas na marka. Kung gusto mo ng mataas na marka, you will sacrifice something. May bagay na ipagpapalit mo para makuha mo yung iniisip mong mas mahalaga. If you want to have a high grade, sigurado po kung estudyante ka, ipagpapalit mo yung maraming mga oras na kasama mo sanang nag-aaliw-aliw ang mga kabarkada mo. Kasama mo sana yung mga kaibigan mong nagkukwentuhan, naglalaro.
you will exchange all of those things kapalit ng iniisip mong mas mahalaga. Yan ay mga examples lamang po, pero kung titignan talaga natin, punong-puno ng ganyan na pagdidesisyon ng buhay. Pero unahan ko na po kayo, ha? Tama po, we exchange a lot of things to get the things that we want, we need, we think na mas better. We exchange something that we have in order for us to get something na iniisip natin na mas mahalaga. But, ngayon pong umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo, ito po ang sinabi ng Panginoon sa akin dahil po araw-araw namimili tayo. Pero dapat tayong maging matalino kapag ka po namimili tayo. Kasi baka po ma-swap natin o maipalit natin ang kung anong mas mahalaga sa isang bagay na less ang value o less ang worth. What I mean is, isipin po muna natin if worth it baga, kung dapat ba, dapat po mag-isip muna at humingi ng karunungan sa Panginoon. Malinaw po dapat sa atin, ano ba ang mas mahalaga? Malinaw po ba sa inyo mga kapatid, kung ano po ba ang mas mahalaga? Kaya yan po ang title ng mensahe ng Panginoon sa atin. Many times, kasama na po ako, no? We have to choose. There are times that we need to exchange what we have to get something which is better. Pero ang question lang po dyan, ano po ba ang palagay natin na mas mahalaga? Ano po ba desire ng puso natin? Ano bang mga priority natin? Kasi yan ang kadalasan na gusto nating makuha in exchange of something. So it's a matter of what's your priority? Ano bang desire ng puso natin? Ano bang mas mahalaga para sa atin? Pero hindi po natin pag-uusapan yung akala nating mahalaga. Kasi kadalasan po, hindi naman po ibig sabihin na ang akala mo, eto ang mahalaga, ay yun talaga ang mahalaga. Marami po kasi ang akala ng tao, pero hindi naman yun ang totoo. There are a lot of people, akala nila etong mahalaga. Pero ang tanong, ano nga po ba ang tunay na mahalaga? Kasi po siguro po mag-a-agree ang marami sa inyo kung sasabihin ko na hindi talaga marunong ang maraming taong tumimbang kung sino at ano ang mahalaga. Nahihirapan ang tao dyan. Marami pong nabubulag sa ningning ng maraming bagay. Akala nila pag kumikinang mahalaga yon. Pero talagang hindi talaga. Marami pong mga tao, we cannot distinguish kung alin ang mas valuable sa hindi. Kasi po nakadepende nga yan kung ano ang hinahanap at desire ng tao. Siyempre po kung ang desire mo yung material na bagay, yun ang magiging mahalaga para sa iyo. At yun ang hahabol-habulin ng tao. But the question this morning is, ano nga po ba ang tunay na mahalaga? Alam po ninyo mga kapatid, ang mensahe pong ito'y dumating sa akin. Ito po ay nilagay sa puso ko ng Panginoon habang binabasa ko po ang isang chapter sa book ng Josue. Pag binasa po natin yon, medyo parang wala siyang connection dito sa pinag-uusapan natin, pero mamaya-maya po makikita po ninyo that there is a real connection between it. Guys, ko pong dalhin kayo sa aklat po ng Josue in the book of Joshua chapter 13. Binabasa ko po kasi ito at yan po ang inilagay ng Panginoon na mensahe sa aking puso. Joshua chapter 13 verse 7 and 8. Start po muna ako sa verse 7. Ganito po ang nakasulat. Ito po ay utos ng Diyos kay Josue. Nang si Josue po ay nandun na sa lupang pangako, ipapamahagi na yung lupa sa mga tribo o lipi ng Israel. Bilang pagtupad sa pangako ng Diyos sa kanila. Remember po, nangako ang Diyos sa kanila ng sariling lupa. Tawag po nila ay pangakong lupa. Promised land. Yan po'y pangako na ng Diyos sa kanila simula pa ng panahon ng kanilang tinatawag na amang Abraham. So, kay Abraham pa po ang pangakong yan. Sila po ay naalipin sa Ehipto pero hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. At kanya pong tinupad sa pamamagitan po ni Moises at itinuloy naman po ni Josue. At nang sila po ay nandun na, inuutos po ng Panginoon
ng Diyos kay Josue na ipamahagi ang lupa. Pero basahin po natin yung actual na pagkakasulat nito sa Biblia. Ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa Siyam na lipi. Lipi po ay tribe. Siyam na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Yan po ang nakasulat. Palitan ko lang po yung mic. Ayan. So yan po ang nakasulat. Ipamahagi daw po ang lupain sa Siyam na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Iniutos po yan ng Diyos na ipamagahagi ang lupain. Pero mayroon pong medyo kapansin-pansin po dyan. Kasi po, kung familiar kayo sa lumang tipan at kayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam po natin kung sinasabing lipi ng Israel o tribo ng Israel, 12 yun. If you are familiar sa Old Testament po and if you are reading your Bibles, we know that there are 12 tribes of Israel. Pero dito po, iniuutos lang na ipamahagi ito sa siyam at kalahati. May naiiwan na 2 tribo at yung kalahati pa ng Manases. So mayroon pong naiiwan na 2 at kalahati kung babasahin po natin. 12 po ang tribo ng Israel. Konektado po yan sa 12 lalaki na anak ni 12 anak na lalaki ni Jacob. Kung babasahin po natin, ang question po dyan, bakit siyam lang at kalahati? Gusto ko pong may explain lang sa inyo so that we will be informed. Ang kasagutan po dyan sa tanong na yan ay inalahad sa 8 talata. This is verse 7. So kung hahanapin po ninyo, tinahanap ninyo yung 2.5 na natitira. Bakit hindi sila nabigyan? Bakit hindi po sila kasama sa tatanggap sa ipapamahagi ni Josue? Verse 8 will tell us na ang lipi ni Ruben, that's 1, lipi ni Gad, that's 2, at kalahati ng lipi ni Manases, 2.5, yung pong kulang, ay binigyan na ni Moses ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Yung 2.5 po kasi, nauna na silang nabigyan. Nakuha po ninyo yung konteksto. So gusto ko lang pong i-emphasize yan at makikita po natin na patas talaga ang Diyos dito. Nabigyan po ang lahat ng 12. Pero may kapansin-pansin pa rin po dito. Nakasaad po dito na binigyan ni Moses ng parte ng lupain. Ang lipi ni Ruben, lipi ni Gad, kalahating lipi ni Manases. Tapos, dun sa verse 7 kanina, yung natitirang 9.5 na tribo ay bibigyan at sa kanila po ipapamahagi yung lupa na inuutos nga kay Josue. Nais ko pong bigyan lang kayo ng konting idea. Hindi ko po alam kung makikita ninyo, medyo maliit po yung mapa. Pero konting idea po ng pagkakadistribute ng lupa nila. Of course, this is the map of Israel, pero hindi po ito yung yung mga pangalan na makikita ninyo sa mapa natin ngayon. Pero dyan po nakalagay yung pagkakadistribute ng lupa sa iba't ibang tribe ng Israel. Meron po akong linagyan ng red mark dyan. Yan po yung 9.5. Yung po kasing 2.5 ay nasa kabilang panig ng Ilog Jordan. So bago po sila tumawid, remember po, sila po ay tumawid kasama si Josue sa Jordan River, natatandaan po ninyo. Bago sila tumawid doon, may mana na pala yung 2.5. Nabigay na sa kanila yon. So, yung east of Manasseh, Gad at saka Ruben, nasa kabilang panig, pero lahat po meron. Pero kapag inilatag po natin ang lahat ng mga pangalang yan, at kung familiar po kayo sa mga anak na lalaki ni Jacob, may nawawalan 2 sa anak pong lalaki ni Jacob. Nawawala po si Jose at saka po si Levi. Si Levi po at saka si Joseph. Nawawala sila. Ano po ang dahilan kung bakit po wala si Joseph? Isa po sa most famous na anak po ni Jacob, si Joseph. We know that, na siya po ay ginamit ng Panginoon para mailigtas po sina Jacob at ang kanyang mga kapatid sa famine noon kasi po siya ang reason kung bakit sila napadpad sa Egypt. No po. Napakalaki ng ginawa ng Panginoon sa pamamagitan po ni
Joseph. Pero bakit wala siya dyan at wala yung pangalan niya sa binigyan o bibigyan ng lupa? Ang sagot po dyan ay dahil si Josue po ay nagkaroon ng dalawang bahagi. Two portion. Kasi po siya'y pinalitan ng dalawang anak niya. Kung mapapansin po ninyo, nandyan si Manases at saka si Ephraim, which is apo ni Jacob. At yan po ay anak ni Joseph. So si Joseph po'y wala, pero ang kanyang dalawang anak ay nakakuha ng tig-iisang parte. So kung si Joseph po'y pinalitan ng dalawa, 12 po yan, mawawala ang isa. Kaya nga po wala si Levi. Pero bakit wala si Levi? Yan po ang question ngayon. Sasagutin po natin kung bakit walang mana ang lipi ni Levi. Malinaw po ang tugon ng Biblia dyan sa 14 na talata, verse 14 of the same chapter na binabasa po natin kanina, Joshua chapter 13, verse 14. Ito ang dahilan kung bakit po walang mana yung isang lipi, ang lipi ni Levi. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Bakit daw po? Kasi daw po sa halip na bigyan sila ng lupa, ang tatanggapin daw nila ay bahaging kukunin sa mga handog ng sambahayan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel ayon sa sinabi niya kay Moises. A portion ng mga sacrifices and offerings of Israel, yun daw po ang kanilang makukuha. Para maintindihan po natin ito, sino ba ang lipi ni Levi? Para ma-explain ko po sa inyo ng maayos at magkaroon tayo ng malinaw na pagkakaintindi nito. Anong special tungkol sa kanya? Si Levi po, ang lipi niya, sa kanya lamang nanggagaling ang mga saserdote na naglilingkod sa tabernakulo. Kapag ka po ang isang tao nakita mong naglilingkod sa tabernakulo at ang lahat ng mga saserdoteng nandun, walang ibang liping pinagmumulan ang mga yon, kundi lipi lang ni Levi. So, pinili silang ng Diyos upang maglingkod sa Kanya sa templo o tabernakulo. Nakuha po ninyo? At dahil sila po set apart, kasi po hiniwalay sila ng Diyos at sinabi talaga pong pinpoint sila ng Diyos na manggagaling ang mga lingkod ng Diyos sa kanila. So, mga saserdote. Sa kanila pong lipi nang galing sina Aaron at si Moses. Para po aware tayo. Pero etong mga lingkod ng Panginoon, kung iisipin, dapat sanang silang pinakamalaking bahagi, kung iisipin po natin, no? Kasi po silang naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Pero mapapansin po natin dyan, wala silang mana ni kakaunting lupa. Pero ang sabi po dyan, iba po pala ang sinasabi ng Bible. Pero mas malinaw po yan kapag ka nagbasa po tayo ng mga ilang talata after ng verse 14. I'm talking about verse 33. Ito po talagang lininaw ng Biblia, bakit wala silang manang lupa. Verse 33 po, ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila, sino daw po ang bahagi nila? Ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi po sila binigyan ng portion of land because God is their portion. Ang Diyos mismo ang kanilang mana. Walang manang lupa. Lupa po kasi is tangible eh. Nakikita, pwede mong hawakan. At yun ang isip ng taong mas mahalaga. Di po ba kapag ang mga tao, yan ang iniisip nila, yung nahahawakan, nakikita. Pero para po sa akin mga kapatid, if we will just pause for a while and think about it, hindi sila binigyan ng mana na lupa o yung portion of land. Because God is their portion. Ang mana daw nila ay ang Diyos mismo. Naalala ko po yung isang kanta natin, yung God is the strength of my heart and my portion forever. Siya ang bahagi. Ang Diyos ang bahagi nila. Wala silang bahagi ng lupa, pero ang Diyos ang bahagi nila. Kung kayo po mga kapatid, ay kabilang sa lipi ni Levi, ano pong mararamdaman ninyo kung ibabalitang wala kayong manang lupa? Isipin po muna natin yan. If you belong to the tribe of Levi, at nag-a-announce na ng mga mana, o eto para sa ganitong tribo, eto para sa tribo na ito, tapos may gisa na langan po, deng gabon, may lakwang kalalang sasabyan. Ano po kayang mararamdaman natin, mga kapatid? Sino po dito magtatas ng kamay na masaya?
Of course po, medyo malungkot, pero biglang sinabi ng Biblia kung ang dahilan kung bakit. Wala kayong lupa, pero ang mana ninyo ay ang Diyos mismo. Sa lahat po ng tribo, walang ganyang sinabi ang Diyos sa kanila maliban kay Levi. Inisip ko po yan, ano po kayang mararamdaman natin? Matutuwa po ba tayo kung mababalitaan nating wala tayong lupa dahil si Yahweh ang mana natin? Ang Diyos po kasi, they cannot see Him, they cannot touch, intangible. Pero not all blessings, mga kapatid, are tangible. Usually, pag tangible yan, nawawala yan. Pero ano nga po ba ang mas mahalaga? Kaya po yan po ang tema po natin ngayong umaga. Sa mata po ng tao, manghihinayang ka talaga eh. Lalo pa po kung ang tingin mong mahalaga ay parang mga lupa at ari-arian. If that's your heart's desire, then malulungkot ka. So yung answer po doon sa question na anong mararamdaman mo kapag ang balitang wala kang parte na mana, na lupa o ari-arian, ang parte mo ay si Yahweh, nakadepende po ang sagot na yan sa kung anong mas mahalaga sa'yo. Kasi kung mas mahalaga sa'yo ay lupa at mga ari-arian at mga bagay-bagay na nahahawakan, malulungkot ka. Pero kung ang desire ng puso mo ay ang Diyos at mas mahalaga ang Diyos, maglulundag ka sa tuwa. It will be different. Nasa estado ng puso. Nasa kung saan ang puso mo. Depende yan sa kung anong pinananabikan mo. Depende po sa kung ano ang matimbang sa puso mo. Mas valuable sa puso natin. Now, balik lang po ako dun sa title natin kanina. Ano nga po ba ang mas mahalaga? Kung ang desire po ng tao ay nakabaling sa material na bagay, malulungkot ang tao na mabalitaang wala kang lupain na matatanggap. Ngunit kung ang desire ng tao ay ang Diyos, kung ang desire ng tao ay ang Diyos, isang malaking kaligayahan, ang marinig na kahit walang lupa, ang bahagi mo naman ay Diyos mismo. At ang Diyos mismo ang iyong mana. Noon pa man ang lipi po ni Levi ay tinangi na ng Diyos. Sa kanila lamang pong lipi, nabanggit ko nga po, na pwedeng manggaling ang mga saserdoting naglilingkod sa templo. Isang napakalaking karangalan na mapiling maglingkod kay Yahweh. Ito po ang dahilan kung bakit wala silang natanggap na bahagi ng lupain. Ngunit ang bahagi naman nila ay Diyos mismo. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, at ipaunawa, mas mapalad sila. Sa akin pong pananaw bilang lingkod ng Panginoon, nakikita kong mas mapalad ang lipi ni Levi kaysa sa ibang lipi. Na bagamat wala silang lupa, ang mana nila o portion nila ay yung pinakamahalaga. At yun po ay ang Diyos. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na ang Diyos ang pinakamahalaga. Kung ang Diyos ay nasa sa ating buhay, tayo ang pinakamapalad na tao sa mundo. Maaari pong wala tayong magarang bahay, wala tayong mamahaling sasakyan, magagandang damit, ngunit kung nasa sa atin ang Diyos, higit na mapalad tayo kaysa sa iba. Yan po ang kaibahan natin. Iba yung tingin nating mahalaga. Alam natin kung ano ang mas mahalaga. Marami pong tao ginugugulang buong buhay, nagpapakapagod sa mga bagay na akala nilang mahalaga, pero pagdating ng araw, sasabihin nilang lahat ay walang kabuluhan. Katulad po ni Solomon, yan ang nasabi niya. Napakayaman po ng haring ito. Pinagpala siya ng karunungan ng Panginoon. Pero sa bandang huli ng kanyang buhay, doon lang niya na-realize, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Isa lang ang mahalaga ay ang Diyos. Lahat ng bagay patungkol sa Diyos, yun po ang mahalaga. Hindi yan makita ng maraming mga tao ngayon. Hindi po yan alam ng marami. Pero ang panalangin ko po para sa ating mga anak ng Panginoon, sa kaibuturan ng ating puso, ay kailangang maintindihan natin na kung ang Diyos ay nasa sa atin, tayo ang pinakamapalad sa lahat. Kaya wala pong spasyo ang inggit sa atin. Hindi po dapat tayo naiinggit kaysa sa iba dahil tayo'y mapalad
kung nasa sa atin ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Dito po natin nasasabi na ang Diyos lang sapat na. Sabi nga po ng psalmist in Psalms 23, di po ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung ang Diyos ang ating pastol, hindi na tayo magkukulang. Yung I shall not want, hindi na tayo hihiling ng ibang bagay kasi siya lang sapat na. Yun po ang kahulugan po noon, mga kapatid. Kung maiintindihan lang natin ito, magiging masaya po ang ating buhay araw-araw. Kaya nalulungkot lang iba, akala po kasi nila, yung mga mahalagang bagay, wala sila. Pero hindi lang po natin naiisip na ang pinakamahalaga ay ang Diyos, at kung mayroon tayong Diyos sa ating buhay, tayo po ang pinakamapalad, pinaka-blessed na tao sa buong mundo. Marami pong tao manghihinayang sa sitwasyon ni Levi. Hindi ko po alam, tinanong ko po kayo kanina kung kabilang kayo sa lipi ni Levi, wala kayong narinig na bahay o lupa, no? O portion, ano kayang mararamdaman ninyo? Sigurado po ako, maraming tao manghihinayang sa sitwasyon po ni Levi. Marami po kasi hindi makakaintindi at makakaunawa dyan eh. If our focus is on the material things and money and tangible things, mga bagay na nahahawakan at nakikita, hindi mo talaga makikita at maintindihan na mas pinagpala ang lipi ni Levi. Mas mahalaga ang kanilang tinanggap at mas mahalaga ang kanilang minana. Yan ang mahirap po sa maraming tao. Hindi tayo marunong tumingin, tumimbang kung alin ang mas mahalaga. Mga kapatid, marunong na po ba tayong tumingin at manimbangan kung ano ang mas mahalaga? Kailangan ng karunungang mula sa Diyos para dito. Alin ba ang mas malaking value? Alin ba ang mas mahalaga? Bigla ko pong naalala ang isa po sa mga tinuro ng Panginoong Jesus. Actually, there are two na magkasunod na small parable about this. It is written in the book of Matthew chapter 13, verses 44 to 46. Natatagong kayamanan. Yan po I think po we are all familiar dyan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Yan po ang nakasulat sa verse 44. Ang kaharian daw po ng Diyos ay mahahalin tulad sa kayamanan, na kung matalinong tao ka at malaman mong yun ay nasa ibang lupa, ipagbibili mo ang lahat ng meron ka. Makuha mo lang yun. Gusto ko pong i-emphasize na ang tinutukoy po ng Panginoon dito at ang tinuturo niya ay kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos. Mahalaga pa kaysa sa kahit anong meron tayo, kasi kahit ipagpalit daw natin ang lahat, mas mahalaga pa rin yun. Kung matalino ka, yan ang sinasabi po ng Bible, kung ang tao ay matalino, ipagbibili niya lahat. Ganun kahalaga yun. Hindi pa po natatapos dyan. Nagkaroon pa po ng pangalawang version yan. Ang kaharian ng langit ay katulad din sa isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. So it talks about the same thing, how valuable the kingdom of God is. Na kahit pa po lahat ng ari-arian ipagpalit mo, valuable talaga yun eh. Matalino ka daw kung ipagpapalit mo yung mga ari-arian para lang makuha yun. So ibig sabihin, mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na meron tayo. Tumutukoy po sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sinasabi po diyan. Now it talks about pearls. Diyan po sa verse 45 and 46, perlas. Alam po ninyo na ang isa sa tawag sa bansa natin ay perlas ng, hindi ko po alam kung bakit perlas ng silangan, Pearl of the Orient yun sa English, no po? Pero may pearl na kaakibat. Hindi ko po alam kung nagkataon lang. Pero sinasabi po nila, magaganda kasi talagang kalidad ng mga perlas natin dito. That's literal. Pero alam po ba ninyo, if you will be researching, the biggest pearl sa buong mundo ay natagpuan sa Pilipinas. Alam po ba ninyo yun?
Mahabang panahon, Chinese siya po yung tatalangking throne of the biggest pearl. Pearl of Lao Tzu ata, tawag nila doon. That's 6.4 kilograms. Mahabang panahon po, yun ang number 1. Pero nang nakita po yung sa Pilipinas, ang Pilipinas po, ang bigat po niya ay tumataginting na 34 kilograms. Just try to imagine. 6 point something versus yung atin ay 34 kilograms. Napakalayo ng agwat. Yung pangalawa kumpara mo sa pinakamalaki, pero syempre po, proud, medyo tayo, no? Masaya tayo dahil nakita po yan sa Pilipinas. Gusto ko pong ipakita lang yung letrato niya. Ayan. 34 kilograms daw po yan. World's biggest pearl. Nakita po yan ng isang fisherman sa Palawan. Pero alam po ninyo ang kwento? Yung fisherman pong yan, tinago po niya ng mahabang panahon. Kasi po akala po niya, wala lang. At tinago po niya ito na parang, sabi po sa mga interview sa kanya, lucky charm daw. Iisip ko nga po kung anong eksaktong word na sinabi ng Pilipino, baka anting-anting ang sinabi ng Pilipino. Pero tinago niya. Kasi pampaswerte daw. So, siyempre po, sa mga hindi Kristiyano, yun ang terminology nila. Pero sa ating Kristiyano, alam naman po natin walang swerte at walang malas. No po. Pero yun ang kanyang isip. Sa kanya, wala lang. Nakatago lang. Hanggang sa madiscoverin tunay nitong halaga. Alam po na yung tunay na halaga niyan? Nasa mga 5 billion pesos daw po yan. 5 billion. 5 billion, 151,000, 5 billion, 151 million, 500,000. Nasa vicinity ng ganun. Bilyonaryo na palang maluwa na. Pero mamuhay pong kalulu. Just try to imagine that. Kumakain siya ng tuyo siguro, kung ano mang sardinas, pero matagal nang nasa kanya yun eh. Bilyonaryo siya, pero di niya na-enjoy yung matagal niyang hindi na-enjoy. Bakit ganun po kasi ang tao eh? Hindi natin alam kung anong mas mahalaga. Nabubuhay tayo ng malungkot kasi kaiinggit doon sa mga kapitbahay mo, not knowing na yung nasa iyo ay yun ang tunay na mahalaga. Just try to imagine billionaire na po na. Pero yan po kasi, salamin talaga ng tao, we don't know. Kaya nga po mga Kristiyanong malungkot, may intindihan nung nanyo value nga tsuke ka. Hindi mo naiintindihan how valuable God is in your heart. Bakit ka malungkot? Bakit ka naiinggit? Maaring hindi mo naiintindihan at alam ang tunay na halaga ng Diyos na nasa sa iyong puso. Hindi tayo marunong tumingin ng halaga kadalasan. O baka nakakalimot tayo kadalasan ng tunay na halaga po ng meron tayo. Sabi po ng Bible, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, ang langit, ang relasyon natin sa Diyos, ang Diyos mismo, napakahalaga. Ngunit hindi ito makita ng marami. Nakakalungkot kahit maraming mga Kristiyano po, nakakalimot o hindi rin makita ang halaga nito. Maraming mga tao, ang alam lang po nilang mahalaga, pera, magarang bahay, sasakyan, mga material na bagay, lupa, yan lang ang alam nilang mahalaga. Pero sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan. Sabi nga po ng Biblia, ang isang taong matalino, ipagbibili lahat, makuha lang ito. Ano pong gusto kong sabihin ngayong umaga, mga kapatid? Huwag sanang ipagpalit ang mas mahalagang bagay na meron tayo. Huwag ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na kumukupas at mga bagay na mas mababa ang halaga. Huwag ipagpalit ang pagiging Kristiyano natin sa kung ano-ano lang. Kahit ano pa yan, pera, kasikatan, mga bagay na gusto natin, mga kinagigiliwan natin, kahit mga simpleng bagay po, katulad ng mga hobbies natin, huwag natin pagpalit ang Panginoon dyan. Mas mahalaga ang Diyos. Minsan po, ipinagpapalit ng iba sa kung ano-ano lang. Parang ipinagpalit mo po ang diamante sa puwet ng baso. Ganun na ganun po ang itsura nun.
Minsan po, pinagpapalit pa ng marami ang Diyos sa Facebook lang, sa mga hobbies na basketball. Yung mga ganun. Kaysa po sa iuna ang Diyos, maraming inuuna ang tao. Parang ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay-bagay na akala nating mahalaga para sa atin, pero hindi natin alam at nakakalimutan natin na mas mahalaga ang Diyos sa lahat ng ito. Huwag ipagpalit po ang Diyos. Kung papapamiliin tayo, piliin ang Diyos araw-araw. Sapagkat siya ang pinakamahalaga sa lahat. Alam po ninyo, ang talatang ito, Marcos 8:36. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawala naman ang kanyang kaluluwa? Just try to imagine that. Kahit ikaw pa daw po ang magmay-ari ng lahat ng lupa sa buong mundo, ang buong mundo ay mapunta sa iyo. Pero kung ang kaluluwa mo naman daw po, hindi ka naman mapupunta sa langit. Walang kabuluhan ng lahat ng ito. Kung wala naman sa iyo ang Diyos, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Yan po ang aking panalangin. Maintindihan natin ang kahalagahan nito. Habang sinusulat ko po ang lahat ng ito, bigla ko pong naalala out of the blue ang parable of the prodigal son. Sa unang tingin, parang walang connection. Pero naalala ko po, hindi po yung anak na naglustay ng kanyang mana. Talking about mana po kasi. So, naalala ko po yung prodigal son. Di po ba yung isang anak, kinuha po niya yung kanyang kayamanan sa kanyang ama at nilustay po niya ito nang wala na, naalala po niyang bumalik sa kanyang ama. Ganun po ang kwento, tinanggap siya ng kanyang ama at inutusan po ang lahat ng ang kanyang mga taga-silbi na ipagluto siya, yung mga ganun po, no? At mag-celebrate sila. Naalala po ninyo ang kwento, habang nagdiriwang sila, biglang dumating yung panganay, yung isa pang anak. Tapos po, anong reaction? Sa pagbabasa po ninyo ng Bible, ano pong reaction ng isa pang anak? Masaya po ba siyang nagbalik ang kanyang kapatid? Hindi. Ano pong reaction niya? Nagalit daw siya, sabi ng Bible. Sandali lang po. Hindi ko po ata nasulat yun. No? But let me read it. Sabi po ng Bible, the older brother, yung matanda pong, yung panganay, became angry and refused to go in. That's what the Bible tells us. Binabasa ko lang po siya ng diretso. Yung older brother daw po, nagalit, ayaw pumasok. Nang narinig po niyang nagkakasiyahan sa loob at nang mabalitaan niyang ang dahilan ng kasiyahan ay bumalik yung kanyang kapatid. So his father went out. Sabi po ng Bible, ang kanyang ama pang lumabas. Para lang po kausapin itong kanyang anak. His father went out and pleaded with him. Pleaded, nakiusap ang tatay. Sabi po ng Bible, but he answered to his father. Ito, sagot daw po ng anak. Tignan mo, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Mahabang panahon, naririto ako. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Naririto ako. Hindi ako umalis. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Naririto ako. Ginawa ko lahat ng gusto mo. Tapos sinabi po niya na pa I've been slave. Sa isip po pala ng anak siya, pero ang isip niya, slave siya. At ang sabi po niya, ang sentimiento niya ganito. Tagal-tagal ko nandito, hindi man ako umalis. Ni minsan hindi mo ako binigyan kahit isang kambing lang para ipag-celebrate kasama ang aking mga kaibigan. Verse 30 po ang sabi. But when this son, verse 30 po ang sabi po niya, but when this son of yours who has squandered your property comes home, you kill a fattened calf for him. Etong kapatid ko, alam mo naman ang ginawa niya, ganito ginawa niya, nilustay niya yung mana niya. Ngayon tinanggap mo siya, katay mo pa siya, sabi niya, ng calf. Yun po ang sabi. Tapos alam po ninyo, napakaiksi lang ng sinabi ng tatay. Sabi po ng ama, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Yun ang sabi ng ama. Hindi mo naiintindihan, sabi na siguro ng ama. Kasama mo ko. At ang lahat ng meron ako, pwede mo namang i-enjoy. Yan ang sabi po niya. Hindi nawala ang kanyang ama.
Pero ewan ko po, dito sa pagbabasa ko, ay nakonect ako siya dito. Bagamat po, wala nga pong celebration at kung ano-ano, pero hindi nawala yung ama eh. And I think that's the best reward. Hindi niya nakita na yung Father ang pinaka-greatest blessing. Not the calf, not the goat, not the celebration, not all of these things. The presence of the Father is the most important thing. At hindi nawala yun. Hindi siya umalis sa bahay. Hindi katulad ng kanyang kapatid na nawala. At umalis sa tahanan ng ama. Ang nakita po ng panganay na anak ay akala niya mas mahalaga yung kambing, tupa. Pero sabi, nandito ako. At kung ano ang meron ako, sa iyo rin. Yan ang sabi po ng ama po dito. So naisip ko lang po at naalala ko yung isang story about a father. Dito na po ako magtatapos. Isang story po about a father na nagtrabaho ng mahabang panahon sa ibang bansa. Medyo relate po ako dito kasi ang aking pong ama ay nagtrabaho din po sa Saudi ng mga ilang taon. Alam naman po natin kapag ka po ang mga tatay ay dumarating magmula po sa abroad, sigurado po sabik na sabik ang mga bata. So meron pong isang tatay na matagal nagtrabaho sa abroad. Meron siyang 2 anak. Nang siya po'y umuwi, at nasa kanilang bakuran, pagbukas pa lang po ng gate, nakita na po niya ang kanyang mga anak nandoon sa harap ng pinto nila. Bigla silang tumakbo yung 2 anak. Kaligayahan para sa ama yun eh. Matagal mo silang di nakita, takbo. Tapos po, magkaiba yung ginawa ng very excited, yung kapag kapareho nila. Very excited ang 2 bata, pero paglapit nila sa ama, magkaibang kanila pong ginawa. The excitement is different. Pinagmumulan ng excitement nila, magkaiba pala. Yung isa po, nagmano sa tatay, tumakbos po sa mga bagahe, pinagkakalkal po yung bagahe, kinuha po yung mga regalo. Excited siya dun sa mga regalo. Kinuha niya yung robot, pinaglalaroan niya, nagpapa-thank you naman po siya sa tatay, tapos masayang-masaya siya, pero yung isang anak, iba po siya. Pagpunta po sa tatay, hindi lang basta mano, yakap ang ginawa. Tapos hindi na po siya umalis sa bisig ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama, anak, puntahan mo yung kuya mo, maraming mga laruan inihanda ko para sa iyo. Eh, ayaw bumitaw ng anak. Ang sabi ng anak, ayoko niyan, ikaw ang gusto ko. Yan ang sabi po ng anak. Magkaiba po, di ba? Mga kapatid, tayo po kaya, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Alin po kaya tayo sa 2 anak? Sometimes you are just focused on what the Lord can give, those material things and other things. Pero mga kapatid, ang panalangin ko po, makita natin ang halaga ng Diyos. Na makita po ng Diyos at malaman ng Diyos na siya ang gusto natin. Yan po ang gusto ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Siya ang i-desire natin. Lahat ng bagay na kailangan natin, daragdag niya sa atin. Pero siya ang ipurso natin. Ipakita natin sa Diyos araw-araw na siya ang mas mahalaga sa buhay natin kaysa sa kahit anong bagay. Marami pong ginawa ang Panginoon sa atin. Inahalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Alam naman po natin yan. Ganon niya tayo kamahal. Siguro po hindi naman kalabis ang ipakita natin ang ating pag-ibig sa kanya araw-araw. Sa magitan ng pagpapahayag na siya ang pinakamahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Naisip ko nga po yun eh. Kahit po sa aking sarili, tinanong ko rin yun. Anong klase kaya akong anak, Panginoon? Ako kaya yung isa na mas desire ko yung ibang bagay. Pero I want to be a son na ang talagang desire is you. I remember this verse po, dito na po ako magwawakas. Magtatapos dito sa mensaheng ito. Sabi po ng Psalm 73, the psalmist says, walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. Panalangin ko po, magkaroon tayo ng ganitong puso. Sabi natin, yes, we want to go to heaven. Pero hindi yung langit ang gusto natin. Dapat ang gusto natin ang Diyos. Kasi nandun ang Diyos, kaya gusto natin makapunta doon. Dapat masabi natin na, kung wala ka doon, Panginoon, ayoko nang pumunta ng langit.
Because ang importante, hindi po yung gold pavement at saka magagandang lugar doon. Ang importante, ang Diyos na pupuntahan natin doon. Lagi ko po sinasabi ito, heaven will not be heaven if God is not there. Hindi ako magiging masaya doon kung wala ang Diyos doon. Kaya may lubos na kagalakan doon, hindi dahil maganda ang lugar, pero kundi dahil nandoon ang Diyos na iniibig natin ng buong puso. Kaya nga sabi po ng psalmist, walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundong hinahangad ko maliban sa inyo. Masasabi po kaya natin, mga kapatid, wala tayong ibang hinahangad sa mundong ito maliban sa Diyos. Manghihina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan, kayo lang ang kailangan ko magpakailan pa man. I think po mas familiar ang English version po nito eh. My heart and my flesh will fail, but God is the strength. You are the strength of my heart and my portion forever. Yung pong word na you are my portion, kayo ang mana ko, kayo ang bahagi ko, Panginoon. Wala man akong bahaging lupa, pero kayo ang aking bahagi. You are my portion. Maybe we don't have portion of land or portion of things, pero the Lord is our portion forever. Napakaganda po niyan. And I think ano po niyan, tinutukoy po niyan yung pagsasabi po ng Diyos kay Levi noon na wala kang manang lupa, pero ako ang mana mo. At kung talagang iniibig natin ang Diyos, yun ang pinakamabuti. Mga kapatid, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin, pagtuturo ninyo sa amin. Kung ano nga po ba ang pinakamahalaga. Minsan po nasisilaw kami sa kaningningan ng ibang bagay. Ganyan po ang tao. Basta may makitang maningning, akala po mahalaga, akala importante. Pero maraming salamat sa inyong mga salitang nagtuturo sa amin. Kung ano po ang mas mahalaga, ang pinakamahalaga. Iyon ay ikaw, Panginoon. Maraming tao hindi makita ang halaga po ninyo. Pero sa aming mga anak ninyo, napakahalaga po, Panginoon. Napakahalaga ninyo sa amin. In fact, alam po namin kung wala ka, wala kami. Wala kaming kabuluhan. Walang kabuluhan ng anumang bagay. Kaya maraming salamat at binabalik po ninyo kami sa katotohanan ito. Simple lamang. Pero kung i-apply namin sa aming buhay, napakaraming magbabago sa buhay namin. Help us, Lord, to realize your worth. Help us to realize that you are the most important, Lord. Pinakamahalaga. Minsan naman, sinasabi namin, ikaw ang mahalaga, pero salamat po, ipinaalaan mo sa amin na pagkakataon namin, ito ang panahon para ipakita yan at luwag lang sabihin sa aming mga labi. Ipakita sa aming buhay sa pamamagitan ng mga choices namin, sa mga pagpili namin, sa kilos namin, pagsasalita namin. Ipakita po namin at patunayang ikaw nga ang pinakamahalaga sa aming pong buhay. Alam po namin, mga spiritual na bagay ang aming napakinggan. Kung aming puso't isipan ay nakapako pa sa material, hindi namin maunawaan ito. Maraming magsasabi, wala daw sa common sense yun. Mas valuable ang lupa, ang pera, ang mga bagay-bagay. Pero kami, Panginoon, ng mga anak ninyong tinubos ninyo, alam po namin sa kaibuturan ng aming puso na mga bagay na pinahahalagahan ng karamihan, walang halagang lahat ng ito. Ang pinakamahalaga ay makilala ka. Ang pinakamahalaga, Panginoon, ikaw na nasa aming buhay. At ang panalangin ko, Diyos, ngayong umagang ito, turuan mo ang lahat ng nandito. Na ma-realize po yan, maunawaan naming mabuti. Na wala man kami ng mga bagay-bagay na tinatangkilik ng marami. Pero masaya pa rin kami dahil ikaw po'y nasa amin pong buhay. Yan ang mahalaga, Panginoon. Darating ang araw, lahat ay lilipas. Pero kung ikaw ay nasa aming buhay, mananatili kami, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay
makakasama po ninyo panghabang panahon. Salamat po, Panginoon. I ask, Lord, for your Holy Spirit to continue to move in our midst. Na patuloy kang mangusap, Banal na Espiritu, sa bawat isa po sa amin. Lahat po, Panginoon, ang nais mong sabihin, patuloy kang mangusap, patuloy kang magturo. Ikaw naman ang pangunahin namin, tagapagturo, Panginoon. Alam ko po, naririto ka. I pray that you would speak to each and every one of us. At sa amin pong pagpapatuloy ngayong umaga, wala po kaming ibang hangarin kundi maitaas ka, mapurihan ka, maipahayag ang aming pong pusong punong-puno ng pagpapasalamat at pagpupuri. Kaya nga po sa bahagi pong ito, nagagawin po namin ang pag-alala po sa inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng Holy Communion namin. We ask, Lord, pakalinisin ninyong muli ang bawat isa sa amin. Patawarin ninyo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin ninyo kami sa mga pagkakataon na parang mas pinili namin ang iba kaysa sa inyo. Linisin ninyo ang aming isipan. Linisin po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming puso. Nang sa gayon sa aming paggawa ng Holy Communion na ito, ay maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan, maging kapahayagan ng aming pagsamba at pasasalamat sa inyo. Kakitaan mo nawa ng pusong dalisay ang bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.